Thank you so much sa singing preacher ng Victory Fundamental Baptist Church. At shout out po sa lahat ng mga taga Victory Fundamental Baptist Church. At alam ko na talagang isa sa ating ikinoconsider na blessing at encouragement ay ang pamilya nila Preacher Manny. Thank you so much. By the way, bago po ako magpasimula, shout out din po kay Sister Charol. Alam niyo po, tuwan-tuwa po ako. From Canada po siya. Sapagkat nung Tuesday night, minessage po niya ako na siya po ay nag-pray para sa salvation. Kaya kita niyo po, napakalaking bagay na ang ating pong online Bible sharing ay nagagamit ng Panginoon para patuloy na umabot ng mahahalagang kaluluwa. Kaya nga ang laging encouragement ko po, lalo na po sa ating mga kapatiran, so makipagtulungan po tayo sa pamagitan ng pag-share, pagtatag, at pagwa-watch party. So, Sister Charol, praise the Lord, and I hope na magkausap tayo para, may follow up at magkaroon ng lalong liwanag sa iyo ang aral ng Biblia patungkol sa kaligtasan. This time, dadako na po tayo sa ating pong mensahe. At ang ating pong magiging teksto ay nasa 1 Kings chapter 18. Medyo mahaba po itong passage na ito, pero gusto ko po, pakinggan niyong mabuti, unawain niyo po, habang binabasa ko po ang ating text, para nang sa ganun po, mas maging madali na po sa atin ang understanding sa mismong mensahe na ibibigay ko po ngayong gabing ito. Ang title po ng message natin, Be Confident When You Pray. Be confident when you pray. So tayo po ay maging confidente kapag tayo po ay nananalangin. Kung bakit ito po ang ating title, pakinggan po natin ang ating teksto. 1 Kings chapter 18, beginning verse number 17. And it came to pass when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? And he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim. Now therefore send and gather to me all Israel unto Mount Carmel, and the prophets of Baal 450, and the prophets of the groves 400, which eat at Jezebel's table. So Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophets together unto Mount Carmel. And Elijah came unto all the people, and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Then said Elijah unto the people, I, even I only, remain a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Let them therefore give us 2 bullocks, and let them choose 1 bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on wood, and put no fire under, and I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under. And call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord. And the God that answereth by fire, let him be God. And all the people answered and said, It is well spoken. And Elijah said unto the prophets of Baal, Choose you 1 bullock for yourselves, and dress it first, for ye are many, and called on the name of your gods, but put no fire under. And they took the bullock which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered, and they leaped upon the altar which was made. And it came to pass at noon that Elijah mocked them and said, Cry aloud, for he is a god. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth, and must be awaked. And they cried aloud, and cut themselves after their manner, with knives and lances, till the blood gushed out upon them. And it came to pass when midday was past,
And they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, that there was neither voice, nor any to answer, nor any that regarded. And Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Is Israel shall be thy name. And with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar, as great as would contain 2 measures of seed. And he put the wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid him on the wood, and said, Fill 4 barrels with water, and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. And he said, Do it the second time. And they did it the second time. And he said, Do it the third time. And they did it the third time. And the water ran round about the altar, and he filled the trench also with water. And it came to pass at that time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near, and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell, and consumed the burnt sacrifice and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God, the Lord, He is the God. And Elijah said unto them, Take the prophets of Baal, let not one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook of Kishon, or to the brook Kishon, and slew them there. And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat and to drink, and Elijah went up to the top of Carmel, and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees, and said to his servant, Go up now, look toward the sea. And he went up and looked, and said, There is nothing. And he said, Go again 7 times. And it came to pass at the 7th time that he said, Behold, there ariseth a little cloud of the sea, like a man's hand. And he said, Go up, say unto Ahab, Prepare thy chariot, and get thee down at the rain, that the rain stop thee not. And it came to pass in the meanwhile that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain, and Ahab rode and went to Jezreel. And the hand of the Lord was on Elijah, and he girded up his loins, and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo para sa kanyang gabay. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong gabay ang aming pong hinihiling ngayong gabing ito sa aming magiging pagtunghay sa iyong banal na salita. Lord, give me wisdom, and please, ikaw po ang siyang gumabay sa aking pagtuturo, at abutin mo po kami, paalalahanan mo po kami, turuan mo po kami, dakilang Diyos, lalo na sa usapin ng aming pong buhay pananalangin. May our privilege, O God, be a great and wonderful thing na amin pong magpapatutuo patungkol sa iyo. We praise you, Heavenly Father, in Christ's most precious name. Amen. Amen. So, intentionally, binasa ko po ang mahabang passage natin para sa pagbasa ko pa lang po, may idea na kayo. Ito po yung masasabi po nating encounter ng mga propeta ni Baal at ni Elijah. At ang pinaka-usapan po ay ang pagtawag sa kanilang kinikilalang Diyos at patutunayan kung sino ang tunay na Diyos. Well, sa kwento po, maliwanag sa atin na ito po ay nagpakita na ang Diyos ni Elijah ay ang Diyos na tunay. At kung na-notice po ninyo, mga minamahal, ang isang hindi maikakaila sa katotohanan si Elijah po
sa kanyang panalangin ay sinagot, it is because of the confidence, yung kumpiyansa na meron siya. At ang kumpiyansa po ay hindi basta gawa lamang. Meron pong tutungtungan kung bakit ang isang tao ay magkakaroon po ng tinatawag nating confidence. Para sa akin po, yung isipin pa lang natin kung sino ang Diyos na ating pong tinatawagan, enough reason for us na maging confidente. Ang ibig ko pong sabihin, knowing that our God, He is the true God, that is more than enough. For me, that is enough reason for us to really be confident kapag tayo po'y nagpe-pray. Alam niyo po, pagka pinag-usapan ang turo ng Biblia sa panalangin, mahalaga po talaga ang kumpiyansa. Dito po natin mai-exercise yung ating pong pananampalataya. Sa Hebrews chapter 11 and verse number 6, ang sabi po, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe. Nakita niyo po, kinakailangan nandun yung matibay na pananampalataya. Yung confidence must believe that He is and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Ang kumpiyansa po ay kapahayagan ng tiwala sa klase ng Diyos na ating pong nilalapitan. Kaya mga kapatid, nakakahiya naman na yung mga propeta ni Baal, considering na hindi totoong Diyos si Baal, pero ang kumpiyansa nila, grabe po. Talagang nandoon po yung kanilang matinding tiwala, doon po kay Baal, mga minamahal, na kung tutuusin po, malinaw sa atin, hindi po tunay na Diyos. At yan po'y nakita natin sa passage na ating pong binasa. So napakahalaga po ng pananampalataya. Doon po sa Mark chapter 11, kung bubuksan niyo po, Mark chapter 11, ito po ay isang talata ring magpapatibay na napakahalaga talaga ng pagkakatiwala sa ating pong pananalangin. Yung pagtitiwala sa Diyos na ating pong tinatawagan. Verse number 22, and Jesus answering saith unto them, have faith in God. Magkaroon ka wika ng pananampalataya sa Diyos. Iyan po ang sinabi ng ating Panginoon. Mark 11:22. Sa 23 po, ganito po ang sabi, for verily I say unto you that whatsoever or whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt. Diba? Hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso. Ibig sabihin, confidente, nagtitiwala. Kaya para sa akin po, lalo na mga Kristiyano, pakinggan nyo po ito. Isang malaking insulto po o pangmamaliit sa Diyos kapag tayo po ay nag-aalinlangan sa Kanya. Kapag tayo po ay in doubt, okay, sa ating pong paghingi, pagtawag sa Panginoon, mga kapatid, insulto po yan. Namamaliit natin ang Panginoon. Ang sabi po na hindi siya mag-aalinlangan sa kanyang puso, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore, I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye shall receive them, and ye shall have them. So, ilan lang po ito sa mga halimbawa, mga minamahal, ng talata sa banal na kasulatan, na ang pananampalataya po, ang pagtitiwala po, ay napakahalaga sa ating pong pananalangin. Kung duda lang din po tayo sa Diyos, better not to pray. Better not to pray. Bakit? Sapagkat tiyak, hindi ka sasagutin ng Diyos. Malinaw po yan. Ang sabi po, mga minamahal, sa James chapter 1, verses 5, 6, and 7. Okay? Ang sabi po, malinaw, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Ang sabi po, it shall be given him. Pero sa verse number 6, ang pinagbibilin po sa atin, paghihingi tayo, but let him ask in faith. Ano ang ibig sabihin po nun? Nothing wavering. Bakit po? For he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Ano tiniyak? For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Mga kapatid, ini-establish ko po sa inyo
na kung tayo po sa ating buhay pananalangin, gusto natin na maging matagumpay at mabunga, make sure na tayo po'y confidente every time na lalapit po tayo sa Diyos. So, be confident when you pray. Ano po ang magpapakita at magpapahayag ng ating pong pagiging confidente, mga kapatid? Ulitin ko ho, ang tungtungan ng ating pagiging confident ay ang Diyos na ating pong tinatawagan. Hindi yung galing ng ating pong panalangin. Hindi yung ganda ng ating mga salitang bibitawan. Ang ating pong tinutungtungan para po sa confidenteng pananalangin ay ang Diyos na ating pong kinikilala. So, ang ating pong binasa ay ang patungkol doon sa naging hamunan, ni Elijah at nung pong mga propeta ni Baal. At nakita niyo po, binasa po natin na talagang nahayag na ang Diyos ni Elijah ang tunay. Alam niyo po sa New Testament, binigyan din po ng masasabi po nating weight, yung pong prayer ni Elijah. Nung itinuturo po sa aklat ng James, yung maningas na panalangin, yung panalangin sa pananampalataya, ang ginamit pong example si Elijah. Pansinin niyo po mga kapatid, James chapter 5. Alright? Kung nakita nyo na po, ang sabi po ng verse number 16. Verse number 16. O para maintindihan nyo po, kunin natin yung verse number 15. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Sa verse number 16, eto na po, confess your faults one to another, and pray one for another, that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Sa verse 15, ang tinutukoy po, the prayer of faith. Sa verse number 16, ang sinasabi po is the effectual fervent prayer. Okay? Effectual fervent prayer. Yun po ang sinasabi ng talata. Sino po ang ginamit na example? Verse 17, Elias or Elijah was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Mga kapatid, mga minamahal, ang gusto ko po na maging hamon sa bawat isa po sa atin, sa ating buhay pananalangin, ay ang prayer po ni Elijah. Sinasabi pong ito ay masasabing prayer of faith, ito po ay fervent prayer, at ito raw po ay earnest prayer. Makikita nyo na ang buhay ni Elijah sa usaping panalangin, nakakailan na po tayo sa mga sunod-sunod nating pagtalakay. Si Jabez, di ba? Prayer po, isa sa binigyang pansin din po natin sa kanyang buhay, mga kapatid, yung kanyang pananalangin. So napakaganda, si Hezekiah, sa aklat ni Isaiah, pinakita po natin, prayer din. So may dahilan ng Panginoon kung bakit po, hindi ko naman to pinaplano, sa ganito po ako, pinangungunahan at ginagabayan ng Panginoon. Maybe, lalo na sa presenteng panahon natin ngayon, naniniwala po ako na napakahalaga na ang bawat Kristiyano po ay talagang maging prayerful, maging mapanalanginin po, mga minamahal. And make sure na tayo po'y may kumpiyansa pag tayo po'y nagpe-pray. Diba? Sa Hebrews chapter 4, again, ang linaw-linaw, ang sabi ng verse number 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. So, kailangan talaga with confidence. Ngayon, ito yung point. Paano natin ipapahayag? At paano tayo magkakaroon ng tinatawag nating kumpiyansa sa ating pananalangin? Talakayin po natin ang mga mahalagang bagay. Number 1, the importance of listening to God. Mahalaga po sa usapang pananalangin, makinig tayo sa Diyos. Kung ano po ang sinasabi ng Panginoon. Balikan niyo po itong ating teksto. Hindi ba maliwanag po mga kapatid sa verse number 1, and it came to pass, 1 Kings chapter 18, and it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go, shew thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. So makikita niyo po, na tayo, kapag ka po magpe-pray, matuto tayong makinig sa kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mahalaga po sa usapan ng panalangin ang pakikinig sa salita ng Panginoon.
Kaya nga po tayo, ang isang advantage po natin, meron tayong Biblia, yan po ang kaibahan. Kasi pagka relihiyon, ang sentro po, doktrina ng relihiyon eh. Pero kapag hindi ka nakasentro sa relihiyon, alam mo na Biblia ang iyong batayan. So kung tayo po'y magpe-pray, make sure na makikinig tayo sa sinabi po ng Panginoon. May mga ilang bagay po na dapat tayong maintindihan. Sa panalangin po, may mga hindi tama at hindi kalooban ng Panginoon. Sabi ko nga, for me, yung pong dahilan kung bakit confidente po si Elijah, kasi po, yung panalangin po niya, correct? 'Di ba? So, tama po kasi yung kanyang panalangin. So, bakit? Paano ba natin masasabing tama? Alam niyo po, ang unang dapat maging malinaw sa atin, pag magpe-pray tayo, tiyakin nating susunod tayo sa salita ng Diyos kung sino tatawagan natin. Hindi ba ang sabi po, pagka magpe-pray tayo, hindi ang kung sino-sinong santo. Pagka magpe-pray tayo, ang tatawagan daw po natin ay ang Ama. Mga minamahal, gusto ko lang sabihin sa inyo na ito pong si Elijah ay nasa pagsunod at pakikinig sa kung ano yung sinabi ng Panginoon. Now, tayo po sa usapan ng ating pong pananalangin, nakikinig ba tayo kung ano ang sinabi ng Panginoon? Kasi ang karaniwang panalangin po, yung pong humingi ka ng anong gusto mo. Diba? That is actually the common, sa katotohanan po. Sa buhay pananalangin ng marami, ang natural tendency po natin sa usapang panalangin, hingi ng gusto. Hindi natin inisip kung ito ba'y labag sa salita ng Diyos? Ito ba'y ayon sa salita ng Diyos? Kaya nga sa mga unanswered prayer, ang isang posibleng dahilan, may violation. Meron pong hindi pakikinig sa kung ano yung sinabi ng Panginoon. So, ito pong mga ito, ang tinatawagan si Baal. Pero si Elijah, sino po ang kanyang tinatawagan? Ang Diyos ng Israel. Ang Diyos na tunay. Ikaw, kaibigan. Oo, nakaluhod ka nga. Luhod ka nga ng luhod. Oo, tawag ka nga ng tawag. Pero sino ang tinatawagan mo? Kanino ka nananalangin? Ang Biblia po ang nagtuturo na ang dapat daw po pag tayo mananalangin, sa Ama tayo tumatawag. Sa gabay ng Banal na Espiritu sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So yan po mga kapatid. At pagkatapos nito, specifically, once na ikaw ay magpe-pray, ito sasabihin ko po sa inyo. Wala ba akong nalilihis sa sinasabi ng salita ng Diyos? Ako ba'y nagpe-pray according to His words? According to His will? So, ganun dapat ang prayer natin. Sana po, makagraduate na po tayo sa kinababagsakan ng marami. Ang kadalasan po at ang karaniwang nagpe-pray ng gusto nila. Mali. Ang kinakailangan po pagka tayo nagpray, kung ano po ang ayon sa kalooban ng Panginoon. Dito po papasok yung pangalawang puntos natin, the importance of leading. Una po, the importance of listening. Mga kapatid, pangalawa po, the importance of leading. Mga kapatid, sa verse 1, maliwanag May sinabi ang Panginoon, nakinig si Elijah. Yung sinabi ng Panginoon, that's the leading of God. Kaya confidente po si Elijah. Bakit? Kasi nakinig lang naman siya sa Diyos Alam na alam niya, nasasagutin siya ng Panginoon. The reason why Elijah is very confident that God will surely answer his prayer, it is because he is very much aware na siya po'y nakinig sa kung ano yung sinabi ng Panginoon at sumunod sa kung ano po ang leading ng Panginoon. Kaya we need to be guided always, every time na tayo po ay mananalangin. And you know, importante po yung ating pong sensitivity sa banal na spiritu. Sapagkat yan po ang itinuturo ng Bible Tingnan nyo po sa Romans chapter 8. Sige po, Romans chapter 8. Buksan natin para mas ma-appreciate po ninyo. Hindi ba sa verse number 14 niliwanag na kapag ka ikaw ay nanampalataya, ikaw ay Kristiyano, sigurado, pananahanan ka ng Banal na Espiritu, at ang katibayan na anak ka ng Diyos, sabi ng verse number 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So gusto ko pong makita nyo ang halaga ng Banal na Espiritu sa buhay pananalangin po natin. Sapagkat ang Banal na Espiritu, ang gabay po natin. Siya po ang magli-lead sa atin. Ang sabi ng verse number 26, kung papansinin po ninyo,
Romans chapter 8 and verse number 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So, nasa New Testament po tayo. But, it is very clear that in the story of Elijah, sa passage po natin, siya po ay sumunod sa leading ng Panginoon. Ang ibig sabihin po, pagka tayo nagpe-pray, ang banal na spirito o ang Diyos mismo ang maglilid sa atin. Di ba? Sa natutunan po natin sa usapin ng prayer, sa James chapter 4, may sablay na panalangin. Yung pong sablay na panalangin, yung humihingi ka ng lihis. Ang sabi po, ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. Remember that? James chapter 4, sa verse number 3, ye ask and receive not, because ye ask amiss, okay, that you may consume it upon your lust. So, sablay po yan. Ang ating pong naging pagpapatibay, hindi pwede nahihingi ka ng lihis sa gusto po at kalooban po ng Diyos. Manapa, ang sabi ng 1 John 5:14, 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him. Ito yung magdadala sa iyo, sa tiwala. Nasasagutin ka ng Panginoon. Tiyak nasasagutin ng panalangin mo. Ano yun? That if we ask anything according to His will, He heareth us. So pag hihingi ka, dapat ayon sa kalooban niya. Amen? Yung mga members natin, alam na nila yung aking pong biro dito, pero may sense. Dahil ang sabi po ng 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Kita nyo, pagka kalooban ng Diyos ang hiningi mo, pakikinggan ka niya, He heareth us. At dahil pinakikinggan ka niya at kalooban niya, hihirit ka pa ng hihirit. Amen? Walang problema na humirit ka ng humirit as long na ang ipinagpe-pray mo, kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, aralin niyo po yung storya. Bakit confidente si Elijah? Ay grabe po, binasa pa ng husto po. Diba? Yung kanya pong yung tutupukin ng apoy. Makikita niyo po how confident ito pong si Elijah. Why? Kasi siya po ay tiwala doon sa sinabi ng Diyos at siya po'y tiwala kasi yun po ang leading ng Panginoon. Ano ngayon ang pwede nating matutunan? Bakit ka dumarating sa punto na ikaw mismo parang doubtful ka? Yung para bang, sabi nga, a double-minded man is unstable in all his ways. Nakakaranas po kayo niyan, na may pinagpe-pray kayo, pero kayo mismo, parang hindi yata sasagutin di ba? Yung iba naman, insensitive. Ang tagal-tagal ng hinihingi, tapos inip na inip. At ang masakit dito, dahil sa tagal na hindi sinasagot yung prayer niya, imbis na magkaroon ng self-evaluation, Diyos pa ang pinagbabalingan. At nagsasabi pa na bakit ganun? Kala ko ba totoong kapag ka nag-pray ka, sasagutin ng Diyos? Imbis na suriin. Kung may mali ba, nakinig ba ako sa Diyos? Leading pa ng Diyos ito. Kasi pinag-aaralan natin ngayon sa confident na pananalangin, kailangan po, una, pakikinig. Pangalawa, pangunguna ng Diyos. The importance of listening and the importance of leading. Napakahalaga po. Kaya ganun ang kumpiyansa po ni Elijah kasi nasa gabay siya ng Diyos. Ang ibig sabihin po, ang sinusunod niya, Diyos. Kaya yun po ang aralin natin. Ganito, tuturuan ko po kayo ng ayon po sa aking natutunan at ayon sa aking inia-apply. Pagka ako magpe-pray, ang isang ikinukonsider ko kaagad, ito kayang hihilingin ko sa Diyos, wala kayong sasalungatin to sa kanyang salita. Ang ibig ko pong sabihin, wala kaya itong violation doon sa kanyang salita. So kapag ka nakita mo na, ay mukhang yung hinihingi ko, katulad dito, humihingi ako sa kanya ng ng blessing. Pero gusto kong iasa sa loto. Gusto kong iasa sa hindi po pwede kasi sa Biblia po, hindi po nag-ooperate ang Diyos by chance. Hindi po ganun. Kasi pagka gambling po, game of chance po yan ang Diyos hindi pa swerte-swerte, mga kapatid. Pagka sa Diyos, pa surety-surety. Amen? Diba? Hindi pa swerte-swerte. Ibig sabihin, may surety kapag ka po Panginoon.
Hindi po pwedeng Kristiyano ka, sasugal ka, aasa, tapos tatawag ka sa Panginoon, Lord, sana po yung numero ko ang matawag. Kahit gaano pa karubdob yan, kahit pagsusugatan mo pa yung sarili mo, at talagang ipakita mo pang napaka-eager mo sa inihiling mo, hindi po pwede, may violation. Ngayon, heto ka ngayon, magmamalaki ka. Ba't ako? Nag-pray ako ng ganun. Nangyari. Ako tumama. Nanalo ko. Paalala ko naman sa iyo. Meron din namang isa pa na may kakayahang magbigay ng hihingin mo. Basta siya lang ang susundin mo. Sino yon? Si Satan. Kaya niyang mag-offer ng kahit ano Basta, lihis ka lang sa Diyos, siya ang kilalanin mo. Di po ba? Kaya pagka ganun ho, mas dapat magkaroon kayo ng pag-aalala. May violation sa salita ng Diyos, tapos nakuha nyo, nako, meron pong mandaraya, at iyon po ay walang iba kundi ang ama ng mga sinungaling. Si Satanas po yan. Mga kapatid, yun po, natutunan ko po yan. Para hindi na po ako yung medyo magkakaroon po ng negative na attitude, aralin ko yun. Meron bang nilabag ang aking prayer sa sinasabi ng salita ng Panginoon? Mahalaga po yun. Okay? So, importante po yan sa confidenteng pananalangin. Yung matitiyak mo na wala kalooban ba ng Diyos, di ba? Maganda pong yun ang ating pong pakatitiyakin, mga kapatid. At wag na wag ho tayong lalapit sa Diyos kasi kaya ka duda, ikaw mismo wala ka namang katiyakan Kung yung hinihiling mo ba, gabay ng Diyos yun. Kasi kung katulad ni Elijah, gabay ng Diyos yan, sasabihin mo pa sa kanila, sige, okay pa yan. Baka natutulog lang ang Diyos ninyo. Di po ba? So, ang gusto ko ipakita, why Elijah is very confident. It is because of the fact that he listened. Di ba? Nakinig siya sa Diyos. At alam niya na nasa leading siya ng Panginoon. And then, the importance of leaning. The importance of leaning. Ang ibig sabihin po, pag pinag-usapan ang ating pong pagpipray, mahalaga po yung pagsandig, panghahawakan, pagtitiwala doon sa ating tinatawagan. Balikan niyo po yung opening natin. Diba? Napakaganda po nung talata Hebrews chapter 11. Sige po, bigyan ko kayo ng pagkakataon na matutukan po ninyo. Ang sabi po, but without faith, it is impossible to please God. Ang ibig sabihin po nito, you can never please God kapag walang pananampalataya. Kasi ano raw po ba ang requirement? For he that cometh to Him, for he that cometh to God, must believe. It's a must to believe. Diba? Kailangan po, pagkatatawag ka sa Diyos, mahalaga yung leaning. Sandal ka sa Kanya. Panghawakan mo siya. Talagang huwag kang magkaroon ng kahit konting hapyaw o anino man ng pag-aalinlangan, kahit katiting. Why? Sapagkat ang Diyos ay alangan na pag-alinlanganan. Ang ganda ng tunog nun, ano? Ang ating Diyos ay alangan na pag-alinlanganan. Amen? Hindi dapat pinagdududahan ang Diyos. Kaya nga, sabi ko payo ko sa inyo, pag kami pinagpe-pray na hindi mo nakukuha, ialis nyo na po yung i-evaluate nyo yung Diyos. Ang ating pong gawin, i-evaluate natin ang ating sarili. Kung ito ba ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ang ating pong binasang storya, dito po sa bahagi ng buhay ni Elijah, ay may kinalaman sa isang confidenteng pananalangin at ang kanyang confident prayer ay nakatungtong doon sa idea na sapagkat ang kanyang Diyos ang tunay na Diyos. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, sinasabi ko po sa inyo, ang salita ng Diyos, napakalaking masasabi po nating tulong upang tayo po ay magabayan sa lahat po ng ating gagawin. The Holy Scriptures and the Holy Spirit. The Holy Scripture and the Holy Spirit. Ang Holy Scripture, ito po ang nagsasabi sa atin. Ang Holy Spirit, ito po ang naglilid sa atin. At tayo naman, dahil sa ito po'y ayon sa Holy Scripture, and according to the leading of the Holy Spirit, dapat
tayo po ay magtiwala sa Kanya. Leaning on the everlasting arms. Atin pong tiyakin na sa paglapit natin sa Diyos, hindi tayo nag-aalinlangan. Mga kaibigan, mga kapatid, sa bawat isang nakikinig ngayon, kamusta po ang prayer life natin? Hindi po ba ito ay pagsasayang ng oras? Hindi po ba ang prayer natin ay nagiging pagsasayang lang ng oras? Bakit po masasayang? Nag-pray po ako. Kung ikaw ay nag-pray ng walang kumpiyansa. Kung ikaw ay nag-pray na hindi confidente sa iyong naging pagtawag sa Diyos. Baka naman ang iyong prayer, di ba, ay po pwedeng sabihin naman natin na talagang lihis doon sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, sana po makatulong itong ating pinag-aralan na makita po natin na kung merong isang dapat i-improve sa buhay ng isang Kristiyano, kung meron dapat isang i-evaluate, mga kapatid, yung ating pong suriin sa buhay natin, ang buhay pananalangin. Kasi ang panalangin po, napakalaking pribilehiyo ng mga tunay na Kristiyano na masasayang naman kung di natin matututunan ang prinsipyo na itinuro po sa atin sa kasaysayang ito ni Elijah nung harapin po niya ang mga propeta ni Baal. Siya ang nasa tunay na Diyos, kaya dapat confidente siya. Siya'y nakinig sa salita ng Diyos, kaya dapat confidente siya. Siya po ay nasa leading ng Diyos, kaya dapat confidente siya. At dahil confidente siya, dapat sandalan niya kung ano po ang kanyang inilapit sa Diyos. Ngayong gabing ito, I hope and I pray na muli tayong napagpala dito po sa ating lagit-laging pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. Alam niyo naman po, ang commitment po ng inyong lingkod is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Thank you po sa pakikisama po sa amin. Let us pray. Dakilang Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang mabungang resulta ng aming pong napakinggan, lalo na po sa larangan ng aming pong buhay pananalangin. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang pagkakatuto ng bawat isa po sa amin upang nang sa ganun dakilang Diyos, ma-enjoy po namin ang aming panahon ng pagtawag at pananalangin sa iyo. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang bawat isa o aming Ama. Purihin ka, O Diyos. Nawa, sa gabing ito, magbigay ka po ng kagaangan sa mga may kabigatan, magbigay ka ng kapayapaan sa mga may kaguluhan, bigyan mo po ng kagalingan ang mga may karamdaman, at nawa dakilang Diyos, kami po ay lagit-lagi manghawakan sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po munang muli magtatapos ang ating pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega. Ang lahat po ng kapurihan ay tanging sa Panginoon lamang. God bless you, everyone.